Sabi ni Sara Duterte, aligasyon lang yan. Walang ebidensya yan. Wild na allegations yan. Sasagutin ko yan pagdating sa budget hearing. Bakit budget hearing na? Hindi naman sinagot ni Sara Duterte. Ha? Ang ginawa ng kanyang mga kasamahang mga kongresista, sinalag. Pinagtanggol si Sara. Itinago si... Pagkatapos no, nagtayuan na sila. Nagsasalita pa si Franz Castro, nag-alisa na sila. Sinaraduan nila ng mic, oh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Akala ko ba matapang si Sara? Kasi mga kabunyog, mainit yung issue noong 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President. Unang-una kasi mga kabunyog, ito yung hindi naiintindihan ng ilan nating mga kababayan. Ang argumento ng ilan nating mga kababayan, Attorney Tumutorgo, akala ko ba abogado ka? Nakita mo ng confidential funds, hindi talaga yan dapat sinasabi kung saan nagamit. Kasi confidential funds daw eh. O yun. Ganon yung argumento ng mga nagtatanggol kay Sara na mga netizens. Hindi ko alam kung troll sila o totoong tao. Ang hindi nila naintindihan, ang sinasabi natin, yung 125 million na ginastos ni Sara bilang confidential funds, ginamit niya as sa confidential expenses, wala namang alokasyon na confidential fund ang Office of the Vice President noong 2022. Paano natin nasabing wala? Ay ang Office of the Vice President noong 2022, si Leni Robredo pa yan. At ang budget ni VP Leni Robredo, ni dating VP Leni Robredo, ang budget na inaprubahan sa kanya, 700 million pesos lang. At dun sa 700 million pesos lang na yun na tinipid pa siya, wala doon na confidential expenses. In the first place, hindi nagre-request si Leni Robredo ng para sa confidential funds. Wala. Sa buong 6 years ni Leni Robredo, wala siyang item na confidential fund or intelligence funds. So ngayon, pumasok si Sara. June 30, 2022, nag-take oath siya. Bakit katapusan ng taon, mayroon siyang confidential expenses? Gayong wala namang alokasyon na confidential funds. Yun yung simple doon. Galit na galit mga kabunyog dyan si Sara sa issue na yan. Ito yung statement ni Sara noong nakaraang araw. Sabi niya, the setting disdain overwhelming Franz Castro these days is hardly concealed. Even by her capacity to string serious allegations against the Office of the Vice President over the 2022 confidential fund. We welcome the probe she recommended for the Commission on Audit to do in the 2022 OBP CF or confidential funds. But today, Ms. Castro does not deserve an explanation because she did not come to class prepared like a good teacher. All she did was vividly and masterfully arrange some allegations against me in the OBP, which will be answered once the probe is done and during the budget hearing. Di ba? Ang sabi niya, ni Sara Duterte, statement niya to, sabi niya, all she did was, ang tinutukoy niyang si Castro, all she did was wildly and masterfully arrange some allegations against me in the OBP, which will all be answered once the probe is done and during the budget hearing. Sasagutin niya daw ang lahat ng issue na yan sa 125 million confidential funds na yan sa budget hearing. Budget hearing ng pondo ng OBP. Meanwhile, I hope she finds gratification and great joy over the thought of my impeachment from office. Enjoy. Thank you. Sara Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of the Department of Education, 25 August 2023. Sabi ni Sara Duterte, sasagutin niya yan sa budget hearing. Sinagot niya ba? Hindi. Hindi niya sinagot. Sabi niya kasi, panay aligasyon lang naman si Franz Castro, yung
congresswoman na nag-aakusa sa kanya dyan sa issue na yan. Ha? Ang inaakusahan niya, si Franz Castro daw, teacher, pero hindi prepared pumapasok sa klase. Ngayon, si Sara Duterte, DepEd Secretary, umattend sa budget hearing nang tatanungin na tungkol dyan sa mga issues na yan ni Franz Castro at ng Makabayan Black. Anong ginawa ng mga kongresista? Pagkasalita ni Sara Duterte, dapat tatanungin na siya. Kung sa korte, cross-examination na to. Ito na yung pagkakataon nila Franz Castro. Ito na yung sinasabi ni Sara na handa siyang sagutin. Pero anong ginawa ni Sandro Marcos, si Charis? Si Charis Marcos. Anong ginawa ni Sandro Marcos? Sinarado na ang deliberation. Sinarado na yung discussion ng budget ng Office of the President. Sabi niya, I move na i-terminate na ang discussion ng budget ng Office of the Vice President. Pag sinabi mong i-terminate na, wala nang usapan, aprobahan na. Tapos, nagbutuhan yung mga kongresista, lahat sila, yung 21 na nandoon na miyembro ng Commission on Appointments, bumuto, pabor, na tapusin na. 3 lang yung kumontra, yung Makabayan Black lang. Si Raul Manuel, si Arlene Brosas ng Gabriela Partilis at saka si Franz Castro ng ACT. Kasi, right na ngayon ng minority, natanungin si Sara Duterte. Kasi sabi niya nga, handa siyang harapin, di ba? Akala ba natin handa si Sara Duterte'ng sagutin? Sabi niya, di ba? Sinarado na. Niligtas na, pinagtanggol na nila si Sara. Ngayon, anong sabi ni Franz Castro? Sabi daw ni Sara, hindi siya prepared. Si Franz Castro. Si Sara na ngayon ang inaakusahan ni Franz Castro. Preparado kami. Ilalabas namin yung mga ebidensya namin. Bakit kami, binusalan kami, hindi kami pinagsalita. Inaabangan ko rin to mga kabunyog kasi maraming beses ko na tong diniscuss. Saka may nagsasabi na sa atin, ilabas nyo ang ebidensya nyo. Sabi ko, wala akong ebidensya. Pero sabi nila Congresswoman Franz Castro, mayroon silang hawak ng mga dokumento. Handa na sila Franz Castrong ilabas eh. Handa nilang ilabas yun. Alam nyo mga kabunyog, dito nga, dito, ang mangyayari sana dito, magkakaharapan si Sara Duterte at saka yung si Franz Castro. Sa totoo lang, hindi ko naman nakita yung ebidensya. Gusto ko rin ngang makita eh. Akala ko talaga, nandun si Sara Duterte, harap-harapan, at saka nandun si Franz Castro, maglatagan sila. Di ba? Maglatagan sila. Doon natin malalaman kung sinong nagsisinungaling. Kasi sabi ni Sara Duterte sa statement niya, nagsisinungaling yan si Franz Castro. Haharapin namin siya sa pagdinig ng budget hearing. Anong ginawa ng mga kasamahan ni Sarang kongresista? Nagtayuan na, nag-alisa na. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ang Makabayan Black, yung minority, yung oposisyon na tanungin si Sara. Doon sana di dapat napahiya sana si Franz Castro doon. Di ba? Kung wala namang ebidensya si Franz Castro, si Sara Duterte at yung mga kasamahan niya, pagsasalitain si Franz Castro, mapapahiya sana si Franz Castro sa national media. Ang galing sana ni Sara doon. Di ba? Kasi sasabi, talagang ipapakita dyan ni Sara, huwag kang magsisinungaling Franz Castro. Ipresenta mo ang ebidensya mo. Ganun. Yun ang matapang. Yun ang matapang. Bakit wala? Bakit hindi nakita yung tapang ni Sara? Hindi niya nga kayang harapin yung mga ilalabas ni Franz Castro. Ang nagtanggol sa pasakanya si Charis Pimpingco, si Sandro Marcos, at saka yung mga kongresista. Sinaraduhan pa si Franz Castro ng mic, di ba, mga kabunyog? Alam nyo, ang dapat na magpakita ng ebidensya doon si Franz Castro. Kasi siya ang nag-aakusa. Sabi ni Franz Castro, ready sila eh. Ready. Ibig sabihin, ang hindi kaya nasagutin yung mga ebidensya ni Franz Castro, si Sara Duterte. Sa aming mga abogado, mayroon kaming flight is an indication of guilt. Ibig sabihin, pag tumatakas ka, ibig sabihin yan, guilty ka. Di ba? Flight is an indication of guilt. Flight. Bakit flight? Tingnan nyo. Nagsasalita pa si Franz Castro, sinaraduhan na ng mic. Nagtatayuan na yung mga kongresista, inalis na si Sara doon. Wala. Flight is an indication of guilt. Hindi naman si Sara ang may obligasyon doon na mag-present ng ebidensya. Ang may obligasyon doon na mag-present ng ebidensya, si Franz Castro. Ang sabi ni Franz Castro, ready siya. Mayroon silang mga ebidensya. Ipe-present niya kontra kay Sara. Si Sara Duterte, ang ayaw makita yung mga ebidensya na yon. Hindi niya kayang i-counter eh. Di ba?
Hindi kayang i-counter. Yun ang malinaw doon. Alam na ng mga kongresista na wala namang walang maisasabi si Sara doon. Mabubuko. Mabubuko. Ngayon, ang ginawa ng mga kongresista, in-invoke na yung parliamentary courtesy na ang vice president daw, pag may budget, hindi na yan pinagdideliberatahan. Di ano palang function ng kongreso? At totoo ganito yan. Ang nag-aakusa o ang nag-aalledge, si Franz Castro. Kaya ibig sabihin, siya dapat ang mag-present ng ebidensya. Pagka-present niya ng ebidensya, magka-counter si Sara. Ganun dapat. Ganun dapat ang nakita ng taong bayan. Kung walang ebidensya si Franz Castro, mapapahiya siya doon. Mapapahiya si Franz Castro doon. At sisikat doon si Sara Duterte. Panalo na siya sigurado sa anumang posisyon tatakbuhan niya. Kasi nakita talaga na malinis siya. Na wala siyang tinatago. At yung si Franz Castro, sinungaling. Yun sana ang mangyayari doon. Di ba, mga kabunyog? Kaya lang, wala na. Yung tapang ni Sara, wala na. Pinagtanggol na ng kanyang mga kongresistang kasamahan. Si Sandro Marcos na ang nagligtas sa kanya. Mapapahiya si Sara Mapapahiya. Harap-harapan ilalabas yung mga ebidensya laban sa kanya At hindi niya na makakounter yun. Mas lalong mapapahiya si Sara kasi kung magtutuloy-tuloy yung pagdinig. Yan ang totoo dyan.